Kathy, una maraming salamat sa iyong tiwala dito sa Kaitan in Action. Kumusta ka? Okay lang, Tito Boy. Gaano kahirap ang umalis ng bahay para pumunta dito? Mahirap po kasi yung mga anak ko, naiwan ko. Walang balitaan. Anong sinabi mo sa kanila? May pupuntahan lang po ako. Ilang taon ang panganay? 18. Oo, so iniwanan mo na ang iba pang mga bata sa iyong 15 years old na anak. Opo, Tito Boy. Bakit ka umiyak? Dala lang po na emosyon. Tungkol po sa asawa ko, Tito Boy. Kay Ronald, Yes po, Tito Boy. bakit gusto mo siyang hiwalayan? Hindi na po siya nagtatrabaho, ayaw niya na po magtrabaho, Tito Boy. Tamad po siya magtrabaho, batugan, irresponsable po siya, asawa. Paano kayo nabubuhay? Nanghingi po kami sa magulang ko, Tito Boy, ng pagkain namin araw-araw. Hanggang ngayon? Opo, Tito Boy. Pero nagtrabaho ka, di ba? Opo, nagkatrabaho po ako. 1 year lang po kasi nangungulit po siya, tamang selos tumatawag. Pag hindi ko po nasasagot, pupunta po siya doon magwawala pa po. Nagmamanicure ka? Yes po, Tito Boy. Nagwawala sa loob, sa Sa labas? salon po, Tito Boy, pinapauwi niyo po kung pilit. Para matigil lang po siya, sumasama po ako sa kanya. Para hindi na po ako maiskandalo doon. Pero hindi mo ba siya kinakausap na walang-wala tayo? Yun na nga po, Tito Boy, kinakausap ko siya. Ayaw mo magtrabaho, ako na lang gagawa ng paraan para makakain tayo. Kaso hindi niya po naiintindihan, Tito Boy. Okay, ito ang dahilan kung bakit gusto mo siyang hiwalayan. Opo, tsaka nananakit po siya pag nakainom. Nasapak niya lang nga po ako, Tito Boy. Nauwi na rin po kami sa barangay, Tito Boy. Anong nangyari? Bakit kanya sinapak? Siguro po sa pagtatalo po namin na Ano ang madalas yung pinagtatalunan? yun nga po, Tito Boy, pag wala siyang trabaho, wala kami makain. Siyempre, bubunga nga mo po, Tito Boy, wala kami makain eh. Tapos nag-aaral po yung tatlo naming anak. Wala akong maibigay na baon. Wala kami. Gustuin ko man po, wala akong ako. Naaawa po ko sa mga anak ko. Naintindihan ko yung pagkain. Paano kung may nagkakasakit, may pangangailangan? Yun na nga po, Tito Boy, yung nagkumpulsyon yung anak ko. Hindi ko pa maitakbo sa ospital kasi wala pa papel. So anong ginawa mo? Pinatagilid ko lang po. Tapos kumuha kong basang bimpo. Pininis-punasan ko po yung ulo. Tapos yung anak ko pong pangalawa, hindi masimas po yung dibdib. Tapos bumalik naman po. So alam ito ni Ronald, ang iyong asawa, na Hindi. ganito ang nangyayari? Hindi niya po alam na nagkumbulsyon yung anak namin kasi nasa labas po siya, Tito po. Nagtatrabaho? Wala po, nasa labas lang. Akala ko ba nag-e-extra siya bilang construction o di kaya'y On and- sidecar? On and off lang po yung Tito Boy. Bisa po pag may walang nagbiyahe, doon lang po siya nakakabiyahe. Kumusta ang relasyon ng mga magulang mo kay Ronald? Galit po. Galit ang iyong mga magulang? Yes po, Tito po. Pag nag-uusap kayo ni Ronald, ganito ang ating buhay, Kaya, ano ang sinasabi niya? Anong katwiran niya? ang katwiran niya po sa akin, gusto niyang magtrabaho ng, yung pang-padyak lang po, Tito Boy, talagang gusto niya maghanap. Padyak lang. Opo, hanap buhay niya. Kasi kahit saan naman pong trabaho na pinapasukan niya, iniiwanan naman niya po, hindi siya tumatagal. Bakit? Hindi ko po alam sa kanya. Kathy, magkasama pa rin kayo sa bahay ni Ronald? Pagkahiwalay po, nandun po ako sa nanay ko. Kasi, Umuwi ka kasama ang mga bata. opo, Tito Boy. Pero malapit lang ang bahay ninyo sa bahay ng mga magulang mo. Opo, kabilang kanto lang. Ano ba ang inaasahan mo na mangyari pagkatapos ng pag-uusap natin ito dito sa Kaitan in Action? Gusto ko po magbago siya para sa mga anak namin. Maghanap buhay po siya ng maayos. Kasi po lumalaki yung mga anak namin. At pag nagbago siya, ang ibig sabihin nito ay gusto mong magkabalikan kayo? Opo, Tito Boy, kasi mahirap po kasi lumaki yung mga bata nang walang ama. Kung sinasaktan ka naman. Na nga po yung mahirap. Pero mula't mula ba sinasaktan ka na niya? Hindi naman po. Kailan nag-umpisa yung pananakit? Yung 2019 po, Tito Boy. So mula nung 2007, kasi magkaklase kayo sa eskwela, Yes di ba? po. Tapos nagkaroon kayo ng 3 anak, nagpakasal kayo 2015, hindi ka sinasaktan. Hindi po, Tito Boy. Ngayong darating na Pasko, 4 ang iyong anak, Opo. ito ang pinagdadaanan mo. Anong dasal mo, Kathy? Dasal ko po, sana po magbago na siya. Kasi po ang hirap ng ganito po. 4 pa lang ko, Tito Boy, 2 lang po nasa akin. Yung 2 na lang ikaw po kinuha na ng hipag ko. Kasi nga po, hindi namin mapaaral.
Gusto ko po silang makasama ngayong Pasko. Kahit yun lang po ang dalangin ko at umayos siya ng buhay niya. Magtrabaho po siyang mabuti. Yun lang po. Maya-maya makakausap natin si Kuya Alan at Ate Pia. Dasal natin at subukan natin kung ano ang pwede nating magawa para makatulong sa inyong dalawa. Kathy, maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you po. Ronald, maraming salamat. Narinig mo ang salaysay ng iyong asawa, si Kathy. Anong nais mong sabihin? Humihingi po ako, sir, ng patawad. Magbago ka na, Ron. Gusto ka ni Kathy hiwalayan. Anong reaksyon mo? Kung ayun, sir, ang desisyon niya, sir, wala po akong magagawa, sir. Tatanggapin ko po. Pero ngayon, nakatira siya sa kanyang mga magulang. Ikaw, nakahiwalay. Pero sinusuyo mo ba ang iyong asawa? Opo, pupunta po ako sa kanila, pero iba yung pagkakaintindi nila pag pupunta ako sa kanila, manggugulo ako, magwawala ako. Minsan hindi naman totoo. Naiintindihan mo, Ronald, na galit sila sa'yo? Naintindihan ko po yun. Naiintindihan mo na ang pakiramdam nila pabaya kang ama sa 4 mong anak? Medyo masakit, sir, kasi hindi naman po kasi talaga totaling ganun, sir, eh. Naririnig kita. Pero ngayon, may trabaho ka ba? Hindi pa po sir, wala po akong requirements. Sige sa lahat, construction, sir, pag nakakapasok, malalayo naman distance. Pero sa padyak, hindi naman kailangan ng papel. Namamasada ako, sir. Pero wala po akong sidecar na ilalabas. Extra lang po ako. Sa construction, doon kailangan mo ng papel. Opo. Pero minsan, sir, tinatapon ako sa malalayong lugar. Wala po ako minsan pamasahe, baon. Alangan lakarin ko yung pagkalayo na yun. Kaya hindi po ako minsan nakakapasok. Ayun yung pinagtatalunan namin minsan din. Sabi ni Kathy, tamad ka raw. Tinatanggap mo ba yun? Wala namang perfectong tao, sir, eh. 2007, hindi ka naman daw nananakit. Nag-umpisa lamang ito noong 2019. Ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit nagbago ka? Namang problema, tuturetic na nga, sir, ako kakaisip kung paano gumawa ng pera, pangkain. Sumasabay din kasi, sir, yung bunganga niya, sir, eh. Alam mo, sir, habang bubungatas yung kilos mo, parang padabog na mararamdaman mo talaga na inis siya, eh. Nagtrabaho daw si Kathy sa isang salon. Nagsiselos ka naman daw. Pumupunta ka ng gugulo. Aminado po ako dun, sir. Hindi ko naman po kasi, sir, alam na bakla pala, sir, yung kaharap niya, eh, mga kasama niya, eh. Mamukha naman talagang lalaki, sir, eh. Nagselos ka doon. Yun uminit yung ulo ko, eh. Kasi tumatawag ako, may narinig akong boss lalaki. Tapos, minsan, tagal niya sagutin. Tapos, sakto pang pagpunta ko, di ba? May kasama, eh. Malay ko bang bakla yun. Nung nagsalita, doon lang ako Hindi totoo yan. Tumalikod na lang ako. Napahiya ako nang hindi ko pinapa. Tumalikod ka, hindi ka nagwala. Iba kasi sa terms na nagwala na talagang... Oo. So anong ginawa mo? Scandal, public scandal, eh. Tinawag ko lang siya, nag-usap kami. Ayun na siguro yung term ng pagwawala na nagtatalo kami dalawa. Ano nga, umuwi ka na. Mali yan sinasabi mo. Pero hindi po ako nagwala. Nung nalaman ko yung totoo na hindi pala lalaki yung tumigil naman ako na ipag-diskusyonan sa kanya. Ano ang gusto mong mangyari, Ronald? Gusto ko sa mga pag-ayos para sa mga bata. Anong balak mong gawin? Makapasok na ako sa magandang trabaho. Lahat ng sinasabi niya sa akin, tatabunan ko yun, sir. Sinasaktan mo si Kathy? Hindi naman, sir, yung pananakit, sir, na totaling bugbog talaga. Sapak ginagawa mo. Sir, minsan nasasapok mo na hindi mo naman sa galit mo ba, di ba? Nasasapok na, pero masakit pa rin yun. Humihingi ako po, sir, ng dispensa sa kanya nung pinabarangay niya ako dahil doon na. Siyempre, sabi ko, kung talagang binugbog ko yan, ipamedical nyo. Papakulong po ako ora mismo. Kasi yung akusa niyo sa akin, pang bubugbog. Iba kasi yung pamedical, pag nakuhanan niyo ng pasayan, sir, kahit sa anong parte ng katawan niya, sir, papakulong ako. Pero, iba naman kasi, sir, pero pananakit pa rin yun. hindi ko naman po, sir, yung tinatanggi, sir, inaamin ko naman po yun, sir. Hindi ko naman po sinasadya. Pumunta po ako sa kanila para humingi ng dispensa na sa mga biyanan ko na pasensya na nabigla lang ako. Mga bata ba sinasaktan mo? Minsan, sir, yung anak ko napapalo ko. Pag sobrang ulit na, Ronald, anong mga pinagsisisihan mo?
sa mga nangyayaring ito sa pamilya mo? Nagsisiyang ko po, sir, yung nasasaktan ko minsan yung asawa ko. Dahil pagtatalo namin, isa pa yung hindi ko alam na natake pala yung baby ko. Pag nga, sa ng pagkakataon, sir, babawi ako sa mga pagkukulang ko sa mga bata. Pagbago. Naririnig kita. Maya-maya lamang ay haharap tayo kay Kuya Alan, Ate Pia, at tayo mag-uusap. Salamat, Ronald, sa iyong tiwala. Thank you. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.